Isang pamilya sa Davao City ang nakatakdang magsampa ng kaso laban sa SM Prime Holdings upang ipaglaban na sila ang lehitimong may-ari ng 12 ektaryang lupa na kinatatayuan ng isang sikat na mall sa Davao City. Si Jean Domingo sa detalye ng balita. Isang land dispute case ang kasalukuyang inihahanda ng pamilya Buwisan sa Davao City para dalhin sa korte laban sa SM Prime Holdings Incorporated kasama ang China Banking Corporation at Ecoland Properties Development Corporation at iba pang individual. We are planning to file an action wherein vindicatoria and petition to nullify the title, yung hawak ng SM at iba pang naka-occupy sa mga properties na yan. Kasi yung kaibigan po natin, yung kliyente natin, yung heirs ni Muhammad Buwisan, they have a title of properties which binabasa po natin since pa ilang yung lolo pa niya, yung father pa ni Muhammad at saka yung kanunuan pa. Very clear yung mga titulo. Clear ang titulo na consistent talaga sa claim po nila. Unfortunately, I don't know anong nangyari 10 years ago, 20 years ago na may mga titulo na na-issue doon po sa properties ng Ecoland. So, we are filing a case para at least malaman kung sino ba talaga ang holder ng totoong titulo. Kasi hindi naman pwede na isang property, dalawang titulo, tatlong titulo. There should only be one title in one parcel of land. Ayon sa pamilya, sila ang lehitimong may-ari ng isang bahagi ng lupa na umaabot sa 12 ektarya kung saan itinayo ang SM Ecoland at sinasabing hawak nila ang orihinal na titulo na magpapatunay nito. And then nakita ko, may mga legit ako nakuha ng mga ebidensya na kanila talaga yan. So, Kasi kanila, sa mga buwisan, yung sa lolo pa nila, kay Tato Sima Buwisan. Tapos, nakakuha rin ako ng mga certification galing sa SMD proving na kanila talaga yon. Medyo ang process is matagal, 3 years in the making po, hanggat nakumpleto ko yung dokumento na kanila talaga yung property. Okay, Buwisan yung property. Ang naka-occupy na yung sa 12 hectares na yan, yung SM Prime Holding na andyan ngayon yung nila. Yun, ang history. Ang di umunoy pag-aari na 12 ektaryang lupain ay matagal nang pinaglalaban ng pamilya Buwisan. Ipinaliwanag ng pamilya na ang lupain ay bahagi ng pamanang ari-arian na pinaghirapan at ipinundar ng kanilang ama na si Dato Salik Buwisan. Iginiit ng mga Buwisan na ang mga hawak nilang titulo ang magsisilbing matibay na ebidensya na sila ang dapat kilalaning tunay na may-ari ng lupa. Sa una kay papapanagog ipaglaban ng yung nga makuha naman mong rights, babayaran mo Kaya di naman kaya banggaw nga dagkong tao nga. Ang plano na mo, makuha namang lupa pero lisod na. Papa para ko naglihok na hantod. Maura ba burgi paikot-ikot lang. Yung atong namatay akong papa, ako na pogi ko sa akong mga eksuhon nga nahimong brag leader nila. Ang namong katungod, unta, mahatag sa among tinuod nga hostisya. Mahatag sa among pamilya, sa akong mga eksuhon. Nga mugawas kita ng tinudanay nga kamaturan. Unta, madato naman kayo ning among kalab, nga dungay kayo sila nagpahimulos, maluyo unta sila sa amo. Kaya kami, pobre kayo Ayon sa pamilya Buwisan, ang layunin ng kanilang hakbang ay mabawi lamang kung ano ang nararapat sa kanila. Gayunpaman, binigyang diin nila na kahit dadalhin nila ang usapin sa korte, nais silang manatiling payapa at maayos ang kabuuan ng proseso. Hiniling ng pamilya na mananatiling nasa kaayusan ang pag-usad ng kaso dahil ang tanging nais nila ay ang hustisya para sa lupaing pinaghirapan ng kanilang ama. we will respect due process, we will respect rule of law, we will respect yung mga respondent na to present also their side. But, ang gagawin natin, i-present namin yung ebidensya namin, let them present their evidence, and the court will decide. The court will issue an order
that the heirs of Dato Salik Buisan will enjoy the property as owner, as the legitimate owner of the property, and to declare yung mga inconsistent titles dyan as null and void. And the court will declare the title of the heirs of Dato Salik Buisan as the legitimate and valid title. Kaugnay nito, sinubukan ng aming tanggapan na kunin ang panig ng SM hindi sa akusasyon. Nagpadala ang SMNI ng email sa kumpanya upang hingi ng kanilang komento o pahayag tungkol sa issue at sa nakatakdang kaso. Subalit sa kasalukuyan, wala pa ring opisyal na tugon o komento mula dito. Gayunpaman, bukas ang SMNI na tanggapin at ilathala ang anumang opisyal na pahayag mula sa SM Prime Holdings Incorporated o sa kanilang mga kinatuan ukol sa usapin. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Jean Domingo, SMNI News.